everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. And at the same time, I'm showing to you sa screen po yung actual po na mga bags na ipamimigay natin sa mga mag-graduate na mga elementary students ngayong pagtatapos ng school year. At, of course, magmimigay din po tayo sa pagbubukas ng school year. Okay? So, may pupuntahan ako ng mga liblib na lugar sa mga mahihirap na bayan sa kung saan nag-aaral ang ating mga mahihirap na kababayan at kapatid na pilit at sinosurvive yung kanilang pag-aaral. Kaya naman, sa pamamagitan ng Bag ng Pag-asa, ay masisigurado natin na pagkatapos ng kanilang grade 6, o di naman kaya pagkatapos ng kanilang kindergarten, ay sigurado tayo na hindi sila hihinto, magtutuloy-tuloy sila sa kanilang pag-aaral. Para po sa inyong tulong at donasyon, kasi ang inihahanda ko po ngayon ay ang mga notebook, lapis, papel na ilalagay natin sa loob ng mga bags. Ang mga bags ay dumating na po. Nasa mga kamay ko na po yung mga bags. Ang kailangan ko na lang po ngayon na karagdagang budget ay kung ano ang ilalagay natin sa loob. At medyo malaki-laki ang kinakailangan natin na kinulang nga, actually, to be honest with you, ay kinulang po yung naipon natin na donasyon. May nakaraang donasyon ay nagkulang po yon. But don't worry. Ika nga, magagawa ng paraan. Okay? Sa akin na yon. Yung kulang sa akin na yon. Ngayon naman, ang sinisave ko, yung ginagather natin na donasyon po ninyo ay para na ito sa mga notebooks, lapis at papel na ipapasok natin sa bawat bags na ibibigay natin. Para sa mga donasyon ninyo, nasa screen nyo na po ha, ang RCBC peso account ko po, ang BPI peso account ko, at ang GCash na kung saan pwede kayong mag-send ng inyong support, ng inyong tulong, ng inyong donasyon, ng inyong ibabahagi na kaunting tulong. Kung lahat tayo ay magkakaisa, magtutulong-tulong, kahit anong halaga pa yan, sabihin natin, ang 1,000 tao ay mag-ambagan ng 50-50 pesos, ako po, ang daming notebooks na ang mabibili ko po para mailagay sa mga backpacks na yan. Sa mundo ng Feng Shui, ang pagbibigay ng regalo ay hindi lamang isang simpleng akto or a gesture. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal at paggalang. Di ba, if we are invited to a birthday or a wedding or a debut or anumang okasyon, nagdadala at nag-aabala tayo ng regalo. Kasi, nag-abala yung tao na imbitahan tayo. Ang Christmas as well. Kasi this act makes the event extra special. Kundi ito rin ay malalim. Ang pagbibigay ng regalo ay malalim na kahulugan at epekto sa ating kapalaran at enerhiya sa paligid natin. Sa ating paglalakbay sa mundo at paggamit ng Feng Shui, ating tatalakayin ang mga bagay na hindi maswerte na ibigay bilang regalo. At Sir Franz, paano naman kung nakatanggap ako? Ano ang counter-attack natin? Paano natin paprotektahan yon? How can we counter-attack the negative energy brought? Kasi naregaluhan ako niyan nang nabanggit mo. I-share ko po yan sa inyo mamaya. Okay? At ano naman yung iilan na pwede nating iregalo sa iba't ibang okasyon? Alamin natin kung ano ang mga bagay na dapat nating iwasan at ano ang mga bagay na dapat nating ibigay upang magdala ng positibong enerhiya at good fortune sa tatanggap nito. Kasi kung tayo ay mag-share ng good fortune sa ibang tao, alam niyo po ba that it will replicate back to us. Kaya naman, napakaswerte. Tulad ng pagkakawang gawa, the charity work that we are doing. Kung nagtanim tayo ng kabutihan sa mundo, aani tayo ng kabutihan sa mundo. Kaya, uunahin natin muna, pag-uusapan muna natin una
ang mga bagay na dapat iwasan natin, iwasan natin na maibigay ito o mairegalo natin ito sa ibang tao. And, but of course, nasa sa inyo pa rin po yun may kanya-kanya tayong paniniwala. Nire-respeto, ginagalang ko po ang bawat paniniwala ng isa sa inyo. It's up to you to follow and to make use of this. Uulitin ko, Feng Shui is not religion. Feng Shui is understanding the energy that surrounds us in every day that we do. Okay. Pinakauna na dapat nating iwasan, na dapat hindi natin ibigay, ay ang mga matutulis na bagay. Okay? Sharp objects are actually, kuminsan kasi pag nakakabisita tayo ng ibang bansa, o nakakabisita tayo ng isang bayan na sikat ang bayan na ito na gumawa ng kutsilyo, sikat ang bayan na ito ng espada na samurai, like visiting in Japan, so inuuwi natin ito. Yun. O di naman kaya gusto natin regaluhan ang isang tao who's into construction, so nagre-regalo tayo ng chainsaw, o di naman kaya ang taong ito ay mahilig mag-mountaineering, mag-mountain climbing. Ang gusto kong iregalo ay hunting knife, okay? O di naman kaya yung letter opener, di ba manipis siya na para siyang nail file. That's actually a letter opener. Matulis siya eh. O di naman kaya gunting. Others would give kasi mamahalin na gunting. O di naman kaya Swiss Army knife, di ba? Mamahalin yan. So, maraming rason, maraming dahilan bakit ang mga matutulis na bagay ay hindi maganda na inireregalo. Maganda ito bilhin para sa sarili, but to have this as a gift is a big no-no. Kasi giving a sharp objects as a gift will literally serve as a slice. Magkakaroon ng hiwa, lamat ang inyong relasyon at ugnayan. Because as sharp objects sa kanilang sariling identity, matulis, okay? Nagtatanggal o naghihiwalay na maaaring magdulot ng negatibong enerhiya sa relasyon ng taong nagbigay at ng taong tumanggap. Kaya iwasan natin na magbigay o magregalo ng mga matutulis na bagay. For the girls, kasama na yung yung pang-ahit natin sa eyebrow natin, pampanipis ng kilay. So, iwasan natin yon. So, you can give a different gift. Kung maaari, iba na lang ang iregalo mo. Hayaan nyo yung tao na yan ay bumili ng kanyang sariling scissors, ng kanyang cutter, and whatsoever. Iwasan din natin na magregalo ng dried flowers. Uso ngayon yan eh. May mga nakikita tayo, lalo na on Valentine's Day, on Mother's Day. Kasi sabi nila, hindi siya plastic flowers but dried. Yung totoong bulaklak, yung totoong halaman na pinadry, tinanggalan yung moist and preserve. Okay? O di naman kaya black colored flowers. Bakit, Sir Franz? Because sa Feng Shui, a dried flowers or a black colored flowers ay sumisimbolo ng pagluluksa. Stagnant energy. Sumisimbolo rin ito ng kamatayan kasi it's a dead flower. At ito'y nag-activate ng negative energy. Kaya naman, pinapayuhan ko po kayo na kung magre-regalo naman tayo ng bulaklak, yung buhay na bulaklak. Okay? Pwede yung nakabouquet o pwede yung nasa paso. Basta wag lang yung dried na mga flowers and plants. And when you choose colors as well, choose the bright colors pag bumibili kayo ng bulaklak. Because any dark colors like black, ito na may sumisimbolo ng kamatayan at pagluluksa. So, for us to avoid that feeling na pwedeng bumalik sa atin, so never give flower na gift, lalong-lalo na kulay black, kulay purple, yan, iwasan natin yan. Iwasan din natin na magregalo ng mga wall clock, tabletop. Yung boss mo, regaluhan mo ng tabletop na relo, o di naman kayo yung relo na
pwedeng ilagay sa tabi ng bed, o relo na yung nasa armband watch, okay? Alarm clocks, wall clocks, even pocket watch, okay? Hindi ito maganda, hindi ito advisable. Because ito ay sumisimbolo ng paglipas ng oras. Ito ay sumisimbolo ng kakulangan ng oras. Ito ay sumisimbolo ng pagtanda na maaaring magdulot ng negatibong enerhiya pagdating sa kalusugan ng tumatanggap nito. Okay? At para mong pinaiikli, para mong binibigyan ng planning, yung oras, ang taong niregaluhan mo yan. So, better, kung gustong-gusto mo talaga na bigyan ng regalo ang tao na yan, instead of you buying relo na, give the person na money. Siya na yung bumili in a form of money na siya na yung bahalang bumili ng relo para sa kanya. Okay? Kahit gaano pa yan kamahal, kahit anong brand pa yan, ang relo ay nagsisilbi that the person will run out of time sa gusto niyang makamit sa buhay. Hindi niya makuha-kuha kasi lagi siyang gahol sa oras, kapos sa panahon. Kaya clocks and wall clocks, iwasan natin. Bumili na lang tayo para sa sarili natin. Hindi yan masama. Pero kung ireregalo natin, it's a big no-no po. Others are actually collecting grandfather's clock, yung mga antique na mga clock, tapos nireregalo nila. Siguro ko, if it's a pang-display lang for museum and exhibit, okay lang. But for personal use, nako, iwasan niyo po. But nevertheless, mamaya-maya, bago tayo tumungo sa mga bagay-bagay na pwede niyong iregalo, pag-uusapan din natin kung paano natin gagawin o anong gagawin natin pag nakatanggap tayo ng regalo na sabi ni Sir Franz ay hindi maganda para at magdudulot ng hindi kagandahan sa buhay ng tumatanggap nito. Sunod naman ay ang mga salamin. Talaga, Sir Franz, hindi rin pala maganda ang mga salamin na inireregalo. Okay? Yes, mirrors. Would it be salamin na malaki na pwedeng gamitin sa wardrobe room mo, o di naman kaya tabletop na mirror, o di naman kaya pocket mirror yung nilalagay ninyo sa bag ninyo. Ibig sabihin kasi ng salamin, ito'y magdudulot ng negatibong enerhiya dahil sa kakayahan nito na mag-reflect ng enerhiya pabalik sa nagbibigay nito. Ibig sabihin, ikaw na nagbigay ang tatanggap ng worst na consequences, hindi yung tumanggap. Okay? Ibig sabihin, kung anumang hindi magagandang mangyayari sa taong niregaluhan mo, ito'y mararamdaman mo rin. Ito'y babalik mo rin. Because mirror stands for reflection. Okay? So, iwasan po natin ito. Muli, kung nangangailangan naman siya ng salamin, let that person buy a mirror. Or ikaw, kung nangangailangan ka ng salamin, huwag mong sabihin na, regaluhan mo naman ako ng magandang salamin, mamahalin na mirror. No. Mas mainam, yung mga bagay na hindi pwedeng iregalo, dapat ikaw mismo ang bibili. Mga sapatos. Lalong-lalo na yung gamit na sapatos. Okay? If you are going to take a look and see, ang shoes is being used sa pinakamababang bahagi ng ating katawan at inaapakan natin ito. Okay? Inaapakan natin ito. Ibig sabihin, lahat ng bigat ng ating katawan, lahat ng pressure ng ating katawan ay napapasa doon sa sapatos. Okay? Ibig sabihin na kung ito'y ipasa natin sa iba, we are sending or pinadadalhan natin ang taong ito ng bad luck para sa buhay niya. Okay? Kahit maganda yung intention natin, kahit napakaganda ng intention natin, lalong-lalo na yung mga gamit na ng mga shoes. And even
yung mga second hand na mga shoes ay pinapayo ko po sa inyo, sa mga mahilig mag-ukay-ukay dyan ng mga mami. Avoid buying, avoid patronizing, ika nga, yung mga second hand ng mga shoes sa ukay-ukay, because it has been through a lot of pain, it has been through a lot of weight sa buhay ng taong nagsuot nito. Tapos ikaw na bagong occupant, bagong user nito, big possibilities ay mapasa sa inyo yung mga problemang pinagdaanan ng tao na gumamit, yung unang tao na gumamit ng sapatos na iyan. Okay? Sana ay naintindihan ninyo yung explanation ko. Sunod naman, na iwasan natin. Ito nakita ko to kasi yung mga kaibigan ng mama ko ay madalas nagre-regalo ng panyo. May mga kaibigan ng mga mama ko ng mga guro, may mga kaibigan ng mama ko na kasamahan din sa opisina na wala lang, just for nothing, na dumarating lang na nakatanggap sila ng bonus o di naman kaya ay may ginawa ang mama ko na maganda, so nireregaluhan nila ng panyo. And oftentimes nakakatanggap yon. And sad to say, yes, panyo kasi is anong purpose ng panyo? Literally, it's to wipe off, okay? Pagtabon, kung na tayo nalulungkot, we cover our face. When we dry our tears, yan ang ginagamit natin. So, ibig sabihin, pag nagbibigay ka ng panyo, ay inihahanda mo yung tao na yan na ng pagluha. Parang you are expecting that that person who will be receiving that handkerchief ay would undergo a frustration and sadness. Kaya naman kung ayaw natin na bumalik yung experience niya pabalik sa atin, tayong na nagbigay, ay wag na wag tayong magreregalo ng handkerchief o panyo. Ikaw naman, kung nangangailangan ka ng panyo, wag mong ilagay ito sa wish list, okay? But rather, bumili ka ng sarili mong panyo, okay? Para hindi ka nagpapasa ng negatibong enerhiya sa ibang tao na babalik sa'yo. Okay? Na babalik sa'yo. So, ngayon, na sinasabihan ko kayo ng mga bawal na ireregalo, baka pumasok sa isip ninyo na, yung kaaway ko, yung mainggitin kong kasama ko sa trabaho, ibibigyan ko nito. It's a no. Okay? I'm not giving you this hint. I'm not giving an advice to make use of this things as a revenge. Hindi yan maganda. Okay? In any form of revenge ay hindi po maganda. Kaya iwasan nyo po yan. Okay? Iwasan din po natin ang pamimigay ng mga plastic na mga halaman, kahit sabihin natin napakaganda na pwedeng gawing ornament o pangdekorasyon sa mga sala o sa mga lobby ng tahanan or ng building. Plastic plants and plastic flowers are actually not good. Okay, hindi yan maganda. And even I advise you guys, di ba, on my previous live about sa kusina, na huwag tayong magde-decorate ng plastic na mga plants. Okay? From the word itself, plastic. It doesn't mean, it means to say, it does not activate good energy. Kasi plastic nga, di ba? That's why I would suggest, lalong-lalo na, no, pag Teacher's Day, marami ako nakikita, mas mainam pa na makatanggap si teacher ng Teacher's Day card, handmade na card or love letter, rather than giving a plastic flower. O di naman kaya mamitas ka ng rosas sa garden ninyo, ibigay mo, o di naman kaya chocolate, okay yun, rather than sending or giving a plastic flowers. Isa pa na dapat iwasan natin ay ang pagreregalo ng mga paintings o photograph. Kasi may mga art inclined na mga tao, mahilig mag-collect ng mga paintings. Kilala mo, mahilig mag-collect ng paintings, kaya bumili ka ng painting at naregalo mo. But you have to choose, do not choose paintings na dahil gusto mo lang magregalo. Avoid, okay naman po magregalo ng painting. Basta yung mga happy ang nakapaint, happy mood ang nakaset sa painting na yan. But violent images or violent
paintings, violent visuals is never good to be a form of a gift, or else you are sending a negative message sa tatanggap ng regalo niyo po. Okay? So, iwasan natin. So, pipili tayo ng painting or ng photograph na ireregalo natin, yung maganda, yung magbibigay at magsaset ng happy tone or happy environment kung i-display niya yung painting niya yan sa sala niya, sa kusina nila, o kung saan sa opisina, ay kahit sino natitingin dito ay i-appreciate dahil maganda at hindi violent yung image. Kaya iwasan natin yung mga paintings o photograph na may mga violent na mga images. Yun. Alright, bago ako tumuloy o bago ako dumiretso sa mga bagay na masaswerteng iregalo, ano naman yung mga remedy for this predicament? Nakatanggap ako, Sir Franz, ano ba yung pwede kong maging remedyo? Okay? Hindi mo naman makokontrol, lalong-lalo na kung naka-gift wrap, di ba? Hindi mo alam anong laman nito. So, nabuksan mo na sa bahay nyo. Of course, hindi rin maganda na tanggihan mo yan, nakaka-insulto. Hindi rin maganda na awayin mo yung taong nagbigay nito kasi hindi naman niya intensyon, kasi hindi siya nakapanood ni Sir Franz. That's why sinabi ko sa inyo, share the link of my live para yung mga kamag-anak ninyo, mga ka-office mate ninyo at kamag-anak ninyo na magre-regalo, alam nila what to avoid kasi napanood nila ako. Okay? Nevertheless, ano ba ang pwede natin gawin? Okay? Ang pwede natin gawin, halimbawa nakatanggap tayo ng hindi inaasahan na regalo, at yung regalo na yon kasali doon sa mga hindi magaganda na pwedeng iregalo sa mga mahal natin sa buhay or magbibigay ng malas. Nasali doon sa listahan. Ano bang pwede natin gawin? Okay. What you are going to give is to give back in a form of money. Okay? So, bigyan mo siya ng pera. And mas mainam kung magbibigay ka ng pera, may kasamang coins. If you are going to give a money na may bills, samahan niyo po ng coins. Ngayon, yung nasa malayo yung tao, nagbigay ng regalo, umuwi ng abroad. Nagbigay ng regalo, bumalik sa kanilang probinsya. With the modern world that we have right now, you can send parang nakipag-exchange gift ka. But actually, the essence of this is hindi para mo binili yung binigay niya. Okay? May nagbigay sa iyo ng kutsilyo galing sa probinsya kasi ang probinsya nila ay sikat sa paggawa ng balisong o ng kutsilyo. Niregaluhan ka. So, in a form of gratitude, sabihin mo, pasasalamat ko ito. Okay? Naalala mo ako. But actually, it is the act na pinuputol mo yung negative energy. Kasi para mo siyang binili sa kanya. Yung regalo niya ay para mo siyang binili sa kanya. Kaya, not necessarily, it's a paid item. Di ba? Not necessarily na malaking halaga. Kahit konting halaga, even 10 pesos, maganda na yon. Even 5 peso na coin, maganda na yon. Okay? But syempre, para hindi mo obvious, medyo laki-lakihan mo na rin, ha? Para kung hindi mo na siya mabibigyan physically, na aabot mo yung pera sa kanya instantly, kasi syempre, hindi mo naman bubuksan agad-agad. Pag uwi mo pa sa bahay, o di naman kaya pagkatapos pa ng party, doon mo pa malalaman kung ano yung laman ng regalo. So, you can send. The modern world this time is very much flexible. Okay? So, you can send a thank you. Pag magtanong siya, bakit mo ako pinadalhan sa nag-bank transfer ka pa? O di naman kayo nag-Gcash ka pa? No. It is just a token of appreciation na na-appreciate ko po yung regalo na binigay ninyo. Yun. So, in a form of paying them para hindi siya regalo ang dating. Para mo siyang binili. Para magamit mo pa rin yun. Magamit mo yung panyo, magamit mo yung kutsilyo na walang negative effect sa buhay mo at sa kabuhayan mo. Nagets niyo po ba? Alright. Sige. Ngayon, dadako na tayo. Tutuloy na tayo sa susunod natin na bahagi ng ating pag-uusapan. Ano naman ang mga masaswerte na pwede nating ibigay na regalo sa kahit anong okasyon. Una sa listahan natin na pwede nyong iregalo ay pinya. Yes, it could be an ornament, yung kristal na pinya, ceramic na pinya, pang-display na pinya,
painting na pinya o di naman kaya totoong pinya. Bakit, Sir Franz? Ano ba ang simbolismo ng pinya sa Feng Shui? Ang pinya kasi ay sumisimbolo ng good fortune. Alala niyo, pag New Year, meron akong gabay na kasama ang pinya. Ito ay sumisimbolo ng prosperity and abundance. Ito rin po ay magdadala ng positibong enerhiya at magpapalakas ng relasyon ng dalawang pamilya o dalawang tao, yung tumanggap at yung nagbigay. So, isa sa maganda na pwede nating iregalo ay pinya. Whether it would be a fresh fruits. Okay, kung magbibigay tayo ng pinya, syempre hindi lang isa siya nakakain. Mas maganda it should be in odd number. 3, 5, 7, yon. O yung pang dekorasyon ng mga pinya. It could be a pineapple lump. It could be an ornament, pang display. So, okay na po yun. Okay? It gives its purpose. It serves its purpose. And it will give the prosperity and abundance na hinihiling natin na matanggap ng taong tatanggap ng regalo natin. Sunod, na pwede nating iregalo, lalong-lalo na sa mga opisina, sa mga magbubukas ng negosyo, ha? Pwede yung pinya kanina, pwede rin yung mga malulusog na mga lucky plants. Okay? Sa mga matagal ko ng subscribers dito, lalong-lalo na yung very, very green na plants. Okay? Sa mga matagal ko ng subscribers, panoorin nyo po, may mga lucky plants akong binigay nung bagong taon. Okay? Panoorin nyo yun, pumili lang kayo, okay? Kasama na doon ang fortune plant, money plant, bamboo, okay? Because ang halaman, ang mga lucky plant na ito ay nagsisimbolo ng growth. Ibig sabihin, kung nagbigay ka sa bagong bukas na negosyante, you want and you wish na itong negosyante na ito ay lumago ang kanyang negosyo. Yun. Harmony, ibig sabihin, walang away, walang gulo. At prosperity, yung magiging banayad ang pasok ng pera at kayamanan sa taong binigyan mo niyan. At uulitin ko po, kung anong ibinibigay mo sa ibang tao, ito'y babalik sa iyo. So if you wish abundance and prosperity, if you wish growth to that person, definitely babalik yan na hindi mo namamalayan. Mga bagay na kulay dilaw o ginto. Okay, ibig sabihin, pwede po tayong magbigay ng ginto na mga alahas, mga kumikinang. Okay? O pwede rin tayong magregalo ng mga pangdekorasyon sa tahanan na kulay dilaw o ginto. Because yellow or gold symbolizes wealth or kayamanan, prosperity, at magandang buhay, magandang kinabukasan. So, pwede tayong magregalo nito, lalong-lalo na sa mga bagong kasal. I would suggest kung magbibigay kayo ng plato, okay? Set of plates or baso or set of mugs, pumili kayo ng kulay ginto para ang bagong kasal, even spoon and fork. May mga gold tayo, gold-plated na spoon and fork. Para yung bagong kasal ay makatanggap ng maraming tagumpay pagdating sa kanilang buhay, mag-asawa, pagdating sa kanilang hanap buhay. At maging matagumpay sila sa kanilang mithiin bilang bagong mag-asawa. Sunod naman ay mga perlas at alahas. Okay? Yes po, pwede tayong magregalo ng mga perlas o di naman kaya mga alahas sa ibang tao. Okay? Perlas ay sumisimbolo ng purity, ng innocence, at good fortune. While yung alahas naman ay sumisimbolo ng wealth or kayamanan, prosperity o kasaganahan, at tagumpay. So, sa mga mag-graduate na mga anak ninyo, pwede nyo silang regaluhan ng bracelet, necklace, o di naman kaya kung babae yan, earrings. Okay? Na magagamit nila, and at the same time, you are wishing them ng mas marami pang tagumpay sa kanilang buhay. So, perlas o alahas ay pwede rin. Even the color silver na mga alahas is very much okay. Okay? Very much okay na iregalo po natin yan. Another ay anything
anything na ireregalo natin na kulay pula. Okay? Ang mga bagay na pwede natin iregalo tulad ng a bouquet of red roses. Yan. Mga pangdekorasyon na kulay pula. Because red actually symbolizes love, passion, and good fortune. Kaya naman, kung Valentine's Day, yan ang kulay na nairegalo natin. So, you can give a t-shirt na kulay pula, you can give a bag na kulay pula, you can give anything na kulay red, okay? Na pwedeng magamit ng tao. Even a cup, okay? A baseball cup na kulay pula, kung lalaki yan. So, okay yan. Para we are wishing good luck and prosperity sa taong binibigyan natin. Sa mga taong naniniwala sa feng shui and plano nyo silang regaluhan, okay? May kaibigan kayo that who really believes in feng shui and who practice feng shui, pwede kayong magregalo ng mga bagay na may kaugnayan o may imahe ng dragon. Okay? Ang mga bagay na may kaugnayan sa dragon tulad ng mga pangdekorasyon, pang-display, yon. O di naman kaya painting o larawan na may dragon ay sumisimbolo ng good fortune, prosperity, at ito'y sumisimbolo rin ng kapangyarihan. Okay? Because dragon is a powerful image. So, mas mainam kung you wish na ang isang politician ay manalo. So, you can give a dragon na rebulto na pwede niyang i-display sa kanyang office, sa kanyang table, o di naman kaya a painting of a dragon. So, okay yun. Mga bagay na may kaugnayan naman sa imahe ng phoenix, okay? Dahil ang phoenix ay pwedeng pangdekorasyon, pwedeng painting, okay? Ito'y sumisimbolo rin ng good fortune, ng prosperity, and renewal. Kung ang dragon ay sumisimbolo ng power, while the phoenix is renewal. So, maganda itong iregalo. At of course, panghuli na pwede nating iregalo sa ating mga mahal sa buhay ay ang mga kristal. Okay? Yung totoo mga kristal. Kristal na alahas na bracelet, earrings, o di naman kaya pang-display na raw, the very raw na kristal ay kahit ano, depending on the purpose na gusto mong ibigay sa kanya. So, mas mainam na magregalo kayo ng mga kristal. Okay? So, we have the jade, the citrine, the pyrite. Dinuro ko yan sa inyo.